Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. This afternoon, our goal is to go to each policy. Specifically, dadaanan natin ang bawat polisiya, pero meron tayong gagamiting tool. Ang ating tool ay tinatawag na School Head Checklist. So, ipapakilala ko sa inyo yung School Head Checklist. Ito ay mga suggestions namin mula sa Central Office nang sa tingin namin makakailangan mong sundan para masabi mo na handa ka na para sa bawat yugto o kabanata ng ating school calendar. Next slide. Makikita nyo sa inyong handout, meron niyang mga colors. Okay? Kung wala man kayong printout, pwede ninyo itong ma-access sa online, no? So pwede siguro si Chief Emma, ibigay na lang sa CID. Miss Ali, pakibigay kay Chief Emma, tapos i-forward naman ng CID sa ating mga district supervisors, then to your school heads. So nakikita nyo ditong bluish turquoise something. Ito yung checklist na dapat mong ihanda bago magbukas ang klase. Okay? So makikita nyo yun dyan, align the school system, prepare the 3-term calendar, organize orientations and lock session. So may mga specific yang items na dapat nating paghandaan. Then yung yellow, katulad ng kulay natin sa 3-term calendar, ito naman ang checklist mo na magsasabi sa iyo na ready ka na for the opening block. Okay? At ito rin yung mga pwede mong gawin during the opening block. Green is for instructional block. And yung orange naman ay para sa end of term block. Iisa-isahin natin yan as we look and deep dive into each policy. Next slide. So ano ang tulong nito? This checklist will help you. Ano ba yung dapat mong gawin bilang isang school head? Or in your context as school supervisor, district supervisor. Saan nyo, ito ay flexible and editable. Sa madaling salita, hindi pa siya kompleto kasi baka sa konteksto mo, may naiisip kang kakailanganin yung gawin, hindi namin naisip sa central office. So you are very much free to edit them and add items na sa tingin ninyo ay kailangan ninyong gawin. So, isulat nyo, ang unang-unang dapat ninyong gawin bilang school head is to develop your core team. Kung meron kayong master teachers, set of master teachers, kung kulang ang master teachers nyo, sino yung mga teachers na medyo senior, I mean, matagal na doon sa paaralan, hindi kailangang edad ang senior, ha? Okay, simulan natin sa school head checklist before the school year. Kung meron kayo dyang kopya, yung kulay blue sa taas, pwede ninyong tignan mabuti. So dito sinasabi, ito yung mga dapat ninyong i-consider, no? Before the school year. Align the school systems, prepare your 3-term calendar. When you prepare your 3-term calendar, ibig sabihin nun, paano mo siya ilalapat sa konteksto mo. Kasi halimbawa yung school-wide activities, ano yung mga activities na ile-let go na natin? Explain ko yan mamaya. Okay? Sige. So these are the things, hindi natin iisa-isahin, pero magfo-focus tayo muna sa education in emergencies. So isa sa mga dapat nating paghandaan, i-communicate natin sa ating community paano magbabago ang mga bagay starting this June. Okay? So next slide. So kanina, pinag-aralan natin itong 4 na H. Hayo, hinay, hinga, at hinto. Nakakalungkot kasi may nagkamali pa doon sa ating quiz. Di ba? Madali na kasi when you slow down, ibig sabihin, hina yun. Okay? So i-review lang natin ulit. Green is regular class. Yellow is pwede kang merong asynchronous. Pwede kang may synchronous. Pwede kang meron ka ditong modular distance learning. Pwedeng online. Paghinga, orange, ibig sabihin, ang importante dyan ay
mental well-being. Pwedeng may ginagawa ang bata, pero kahit hindi connected sa curriculum. Papakita ko sa inyo sa next slide, ano yung mga materials na pwede natin gamitin. And then, ka-red, hinto, ang priority natin dyan talaga ay safety ng bawat isa. So next slide. So pagka tayo ay nandito sa ating apat na age, tignan nyo, ano ba pwedeng learning experiences, materials na pwedeng gamitin ng learners? So pwede pagkahinga, hinay at hayo, pwede tayong gumamit ng broadcast materials. Ito yung mga DepEd TV. Diba? Kung meron kayong mga knowledge channel, kung meron kayong local cable na nagpapalabas ng mga educational show, no? Program, pwede natin siya gamitin sa hinga. Pero kung meron din tayong LMS, Learning Management System, na may mga video doon, pwede nilang gamitin yan sa hinga, hinay, and hayo. And then, makikita natin malinaw dito, print modules, digital modules, and online synchronous class can only be done during hayo and hinay, but should not be used for hinga and hinto. Gets? So maliwanag siya. And then, pagkahinga, meron tayong tinatawag na learning packets. Sa learning packets, ibababa namin to mula sa central office. Ito yung sample ko na, halimbawa, walang klase, pero ang mga bata nasa evacuation center. Pwede silang mag-color, mag-collect the dots. No? Depende siyempre sa level. Mga bagay na pagkakaabalahan ng mga bata kahit hindi connected sa lesson. Ang sabi nga ni Secretary Sani, sabi niya, little learning is better than no learning. So sabi ni Secretary Sani, little learning is better than no learning. Lagi niya sinasabi sa amin. Ang susunod na lagi niya sinasabi sa amin, paano mo malalaman kung anong ginagawa ng paaralan the school level at the learners level pagka meron tayong emergency. No? At itong mga polisiyang ito, ang sagot para pagka tayo in-audit, alam na agad natin ilan ang nasa hinay mode sa Region 8. Ilan ang nasa hinga at ilan ang nasa hinto. No? Okay, next slide. Yan. So, ito yung summary ng EIE or Education in Emergencies. Ayan, sa kanan. Yan. Okay. Okay, tignan natin mabuti. Dati, ang ating default, reactive lang tayo. O may pasok ba? Wala. Ngayon, kaganito ang ating communication line, maliwanag sa atin kung ano ang declaration at ano ang dapat ginagawa ng mga paaralan. Okay? Dati, ang ating continuity plan is very generic. This time, i-integrate nyo ito sa inyong learning and service continuity plan. So pagbalik ninyo sa inyong mga paaralan, revisit your SIP, your learning continuity plan, kung paano natin ipapasok ito. Dati, ang ating desisyon ay binary. May pasok ba? Wala. Pero malabo kung ano ang gagawin. Ngayon, bawat eskwelahan, distrito, STO, can decide based on the level of disruption. Hindi po kayo mag-decide kung walang pasok o wala. Kasi technically, ang nasa batas, it's LGU. Pero may kapangyarihan na kayong mag-recommend. No? Kasi ang LGU naman, wala silang means to see what's really happening. So dadaan pa rin yan sa inyong mga superintendent, tapos si superintendent ang magsasuggest. No? Huwag kayong mag-alala kasi ito po ay nakatahi sa Presidential Executive Order na ilalabas bago magpasukan. No? Nung ginagawa ang policy ng executive order coming from different agency, pinag-comment nila tayo at pinasok natin yung mga ideas na ito. Okay?
Next, dati, ang reporting can be confusing and has multiple delay. Ngayon, magkakaroon na tayo ng dashboard. Within the first 12 hours of disruption, makikita na natin kung ano ang kalagayan ng bawat lokalidad. Meaning, we can see how red, how green, how yellow, or how orange a certain region or locality is. Next slide. Dati, ang parent engagement ay limited to information dissemination. Ngayon, importante na maisama natin ang magulang. Sino dito ang mga may Facebook sa inyong mga paaralan? Facebook page. Meron ba? So halimbawa, meron kayong Facebook page. Tapos i-announce nyo doon. Halimbawa, magandang umaga o maupay nga aga. Yan na. Today, we are red muna tayo. Red zone tayo. Hinto muna. Kaligtasan ng bawat isa ay importante. Gets? So, maliwanag na kung ano yung announcement natin. Dati, ito yung sinasabi ko kanina, makeup classes scheduled inconsistently. Pero sa education in emergency, ang policy natin ang sinasabi, kailangan hindi bababa ng 90% ang suspension ng klase. Meaning to say, kanina doon sa calendar, kung 55 days ang instructional block, dapat hindi tataas ng 6. Kasi 10% nun is 5.5, so almost 6. So pagka ang cancellation ng klase ay pumatak na ng 6, ibig sabihin red flag na siya. Okay, ibig sabihin pag tumaas pa ng 6, kailangan magkaroon na ng aksyon ng school kung magkakaroon ng makeup classes, whether in person or through asynchronous activities. Nakuha ba? Okay, whatever is available. Kaya ang tanong kanina, mamaya, no, related to doon sa mga holidays, fiesta na papatak doon sa green. Paano kung yung fiesta nyo pumatak sa green? Anong gagawin namin? Magdidesisyon tayo. Pero dapat hindi bababa ng 90% ang ating pasok doon sa instructional block. Kasi 10% lang dyan ang buffer days natin. Gets? Okay? Dati, prolong ng mga emergency practices. Ngayon, pagka masyado ng mahaba, pwedeng mag-shift ang school to FLP as alternative normal. So pwedeng magkaroon ng rotational classes, no? Pwedeng ding magkaroon ng mga school-initiated interventions if needed. Dati, ang decision is assume the simple resumption. Pero ngayon, maliwanag na kailan ba tayo kung halimbawa extreme yung situation. Red, hindi agad tayo magpapapasok. So merong stages na pwedeng sundan. Orange muna, after nun, yellow na, tapos green na tayo. Nakadugtong ito dun sa Project Ligtas ng Operation Strand. Pagka na-access yung Project Ligtas, halimbawa kung weather condition in terms of rain, kaya na niyang sabihin ano ang weather nyo for the next 3 days. 3 to 7 days. So mapipredict na ng AI or artificial intelligence kung pwede na kayong pumunta sa green zone. Next slide. Okay. So, another thing you have to prepare before the school year, aside from the education in emergencies, pangalawang policy ay yung tinatawag na 3-term calendar. Yung DO9 2026 is a general guide. Ibig sabihin, kailangan gumawa kayo ng 3-term calendar na akma sa inyong sitwasyon, pero it should be within the premise of our policy. Next slide. Okay, let's now take a deep look at the 3-term calendar. So, na-issue na natin ito, DO9 2026. Okay, dumaan ito sa napakaraming konsultasyon. Na-mention ko na to kanina, we have a data of around 70,000. Okay? Ano yun individual feedback. Pero na rin tayong mga feedback from different organizations. No? Both
public and private organizations. Next slide. Bakit ba kailangan ang 3-term calendar? Balikan natin yung rational o konteksto nito. Unang-una, meron tayong tinatawag na recurring class suspensions. Ang datos na ito ay galing sa EDCOM 2, Education Commission 2. Hindi sinabi ng EDCOM 2 na mag 3-term calendar. Pero ang sabi ng EDCOM 2, kailangan mag-create kayo ng policy na tutugon sa mga problemang ito. Ano ba yung mga disruptions? Halimbawa, weather-related closures. At saka meron din tayong uneven terms. Pag sinabing uneven terms, hindi pantay-pantay na mga quarters. Halimbawa, ang second quarter ang pinakamaiksing quarter. Tama? Babalikan ko muna kayo to relate it with this issue. Sa quarterly system, magsisimula tayo ng June. Dati, sa quarterly, pag sinabing June magsimula, ang assumption, on the first day, magle-lesson na. Tama? Pero, hindi iyon ang nakikita natin sa department order. Kaya gusto nating mas maging makatotohanan. Kaya nilagyan natin siya ng opening block. Ngayon, sa quarterly, pagka ikaw nasa pagpasok mo ng June, mga second week ng June, no? Hindi ka pa naman magkaklase. Makakapagsimula ka ng klase, third week na ng June. Tama? Pagkatapos, last week ng June, biglang may bagyo na. Tama? May bagyo na. Lalo na pagdating ng July. Kasi ang sabi ng data ng EDCOM 2, ang pinakamaraming suspension ng klase nangyayari mula June hanggang November. At sabi ng EDCOM data, ito ay, pag ito total mo siya, pumapatak ng 53 days out of the 180 school days interrupted. Sa madaling salita, ang 53 days ay katumbas ng 3 buwan na walang pasok. Okay, balikan ko sa quarterly. So sa madaling salita, pag July, marami na namang suspension ng klase. Pag sampa ng August, dapat sa third week ng August, may exam na. So if we are going to follow this computation, ang isang quarter ay average of 50 days. Tama? So kung susundan natin yung computation na ito, sa madaling salita, 35 days lang natitira na ituturo natin sa first quarter. Gets? Yung 35 days na yon, katumbas lang siya ng 2 buwan. Less than 2 months. Tapos, magko-compute ka na ng grades, gagawa ka na ng test paper. Tama? Tapos, pag-conduct mo ng exam, halimbawa, nagpa-exam ka, 3rd week of August, Biyernes. Ang assumption at demand, kinalunisan, magtuturo ka na kaagad ng simula ng second quarter. Tama? So ang tanong, saan magko-compute ng grades? Paano ang transition? Nung tinanong namin ng mga teachers, sabi nila, so kaya ka nagko-compute ng grades? Eh di ano po, ang gagawin ko, magko-compute ako ng grades, mag-check ako ng papel, magpapasit work ako sa bata. So mga 1 linggo yun na walang klase kasi uunahin niya yung paano yung kanyang computation ng grades. Sa madaling salita, ganito nyo imaginein. Yung first quarter na trabaho mo, nag-overlap kay second quarter. Ang tawag po doon, compression. Ibig sabihin, nadidikit-dikit. So may mga araw na mataas ang peak ng demand ng work natin. At nangyayari ito ng 4 na beses sa isang taon. Are you with me? Susundan? O, sunod tayo. Second quarter. Pumasok ka nagsimula ang second quarter ng last week ng August. Papasok ka ng September. May bagyo pa din. Ang pinakamaiksing quarter ay second quarter. Tapos,
Papasok ang October. Pagdating ng October, hindi pa kailangan tapusin ng October kasi mag-exam na naman ng third week ng October kasi yung last week ng October dapat mag-i-inset na at magse-sem break. If you compute that, that will sum up to around 30 to 40 days lang din, less than 40 days. Nakuha niyo ba? Babalik tayo ngayon, tapos may training doon ng isang bagsak, yung last week ng October. Pag start ng November ng third quarter, magle-lesson na naman, again, yung overlap. Di ba? Magle-lesson na naman ng November. Bago pa matapos ang November, papasok na ang December, kumukuti-kuti-tap na. Kaya, yung mga tao, rest mode and celebratory mode na, isang buwan pa lang na nag-aaral, vacation mode na kasi ang dami ng parties and everything. Are you with me? Ito pang masama. Hindi natatapos ang third quarter kasi pagkatapos ng bakasyon, mayroon ka pang babalikan dahil pag tugtong ng January, yung lesson nung December at November, babalikan mo pa sa finals ng January ng ikatlong linggo ng January. Are you with me? Ibig sabihin, walang closure yung third quarter mo. Gusto mo ba yun? Walang closure? Siyempre yung hindi nakarelate, hindi nakaranas ng love life. Kaya hindi sila makarelate. Okay, third week of January, tapos na dapat, tapos may nalaman kami. Siyempre, third week ng January, nag-exam na. Last week ng January, start ng fourth quarter, tapos ang sabi, kalagitnaan pa lang ng February, ng Feb, meron na silang tinatawag na practice test. Tapos yung practice test, nang bago matapos ang February, halos tapos na daw. Kasi daw, papasok pa ng March, pero wala nang bearing. Wala nang bearing. Kasi nagpa-exam na ng Feb. Kasi nagtatrabaho na si teacher mag-compute at tapusin ang form dahil para on the dot, pag sinabing bakasyon na talaga. Oo. Alam niyo ba may sumulat pa sa central office? Ang sabi doon sa sulat, hindi ko na po maatim ang nangyayari. Pinapapasok pa namin ang bata, wala na naman yung bearing sa kanila. Kasi kay gusto nang tapusin ng teacher, pumapasok pa sa klase pero wala na. Kasi na-compute na ang grades. Nabalitaan nyo ba yon? O, sabi ko sa inyo, hindi yan galing sa Region 8 Hindi kayo makarelate. Diba? Pero sa ibang region, ganun na ang ginagawa nila. And that is short-changing our learners. Hindi siya tama. Kasi hindi siya makatotohanan at walang hustisya doon. Okay? Thus, sa madaling salita, ganun kadami ang mga nangyayari sa atin. Ngayon, tignan natin. Next slide. Ano ba ginagawa ng compression sa learners? Number one, dahil doon sa mga nabanggit ko, kailangan mong i-rush ang lessons. Do you agree? I-rush mo ang lessons kahit hindi malalim ang pagtuturo, mile wide, inch deep. Tama? Ang importante, mapasadahan. Pero wala naman talaga na master ang mga bata. Kasi nga, habol tayo ng habol. Dahil ang bilis ng quarter. Gets? Ang tanong pa bakit 3 term? Bakit? Why 3? Ako naman ang tanong ko, bakit nga ba 4? Sinong may sabi sa atin na dapat 4? Tinanong ba natin ever? O dahil ito yung nakagawian natin? No one dared ask why 4? Kahit the system is not working. Are you with me? Mamaya ipapakita ko sa inyo ano ang advantage ng 3-term calendar. Pero sa quarterly, una,
Ano ang ginagawa dito sa learners natin? Rush ang lessons. Reduce ang mastery. Wala nang space for remediation. Iraos na lang. At inconsistent ang pacing. Merong quarter na okay, may quarter na paspasa na lang, may quarter na sige na lang. No? Lalo na sa dulo, sa fourth quarter. Bahala na talaga yun. Pero hindi nga yun sa Region 8. No? Doon yun sa ibang region na natanong namin. Ano ang ginagawa nito sa teachers natin? Imaginein mo, 4 na grading cycles, 4 na reporting peaks, may 4 na beses na kailangang nag-overlap yung ginagawa mo ng previous quarter at incoming quarter. Just to realize, no? Therefore, overlapping ang work. And that makes our teachers work to extended hours. Ang tawag dyan sa formal theory, heavy work investment. So kailangan magbigay ka ng maraming effort para matugunan mo yung hinahanap ng struktura. Are you with me? Now, next slide. Ano ngayon itong ginagawa ng ating 3-term calendar? Ang 3-term calendar, binibigyan niya ng katotohanan ang tunay na nangyayari sa atin sa ground. Una, binigyan natin ng opening block. Dahil sa totoong buhay, hindi naman talaga nagsisimula agad on day 1 ang lessons. Can you say yes to that if you agree? Might as well be realistic, lagyan natin ang opening block. Tapos, bigyan mo ang laya ang paaralan, paano niya i-spend ang kanyang opening block. Are you with me? Sunod, meron tayong instructional block. Now, explain ko yan. Sa instructional block, 54 to 61 days. Riyan ang range. So kung ang average ay 55, ibig sabihin, kahit mabawasan pa yan ng 10%, ay yung tatawag kong buffer days, ibig sabihin, meron pang sapat na panahon para mag-aral ang bata. Hindi katulad sa quarterly na dagmit-dagmit lang. Gets nyo ba? Ibig sabihin, nagko-compute ka ng grades but you're not actually getting what should be assessed. Are you with me? So meron tayong buffer. Ibig sabihin, isipin mo kung 55 days, tanggalin natin ng 10 araw. Ano ba, 10 araw talaga yung nawala. Meron ka pa ring solid na 45 days na continuous learning. Which is very similar to the quarterly system na dapat 50 days kuno. Are you with me? So, mas solid ang assessment natin sa bata. And then of course, we have an end of term block. Sa end of term block, ay yung 2 linggo, explain ko yan mamaya, 2 linggo na allotted sa iba't ibang activities. Ibig sabihin, hindi na siya katulad nung sa quarterly system, may panahon para mag-compute ng grade ng teacher, meron ding panahon para mag-prepare ng forms, dyan ibibigay ang card, ang performance report. Kasama na rin dyan ang inset na 2 araw lang. Hindi katulad sa quarterly na isang bagsak, 5 days. Yung iba 3 days. Pero kung ano-ano na lang ang inset nila. Are you with me? So after each term, meron kayong panahon para balikan ano nangyari sa first term. Doon nyo i-discuss sa inset ninyo. Dito rin papasok ang wellness break ng teachers at learners. Again, wellness break siya. Magkaiba ang wellness break at wellness leave. Ang wellness leave, individual mong fina-file. Ang wellness break, institutional break. So ibig sabihin, hindi mawawala ang wellness leave. Kasi decision mo yun at karapatan mo yun bilang isang individual. Pero yung wellness break, institutional siya, sama-sama. Are you with me? Gets? So imbis na 1 linggo kang walang pasok ng October last week,
saka yung kaunting November, no? Meron pa rin namang undas, pero hinati na siya kasi alam nyo, pag strategic ang pahinga, mas productive ang tao. Gets nyo ba? So, bawat isang term, may hinga. Another term, hinga. Gets nyo ba? Okay? So, bigyan ko ng highlight yung ating next slide. Okay. Doon sa end of term block, hindi yan enrichment, ha? And end of term block, dito na gagawin ngayon lahat ng activities. Now, ito yung sinasabi namin. Ito ang aming suggestion. Yung nagsabi dyan sa chat box. Halimbawa, end of term 1, school level. So lahat ng mga school level eliminations or district-wide nyo. Second term, pwede kayong mag-division level or regional level. Tapos, sa dulo ng end of term, ng third, nandoon na ngayon ang pwedeng regional at national na. So, hindi na siya chapsuy. May nangyayari sa buong Pilipinas, sabay-sabay na nangyayari yung mga bagay na ito. Next slide. Okay. Bago tayo pumunta dyan, balik muna. Balik muna. Balik. Thank you. Sa end of term block, doon nyo na rin gagawin yung mga school activities na kailangan. Pakisabi sa katabi mo, yung kailangan lang. Halimbawa, makinig mabuti, wala nang batang magpaparada ng nakakostume ng gulay sa July. Are you with me? Isipin mo, pinagawa mo ng costume ang mga bata, costume ng gulay. Isang araw walang pasok, nagparaparada kayo doon kainitan. Lagi daw ito. Diba? Pwede namang magkaroon ng July Nutrition Month without even interrupting classes. Kaya sa DO9 2026, nakalagay doon sa annex natin, lahat ng legislated activities, sa last column, meron dong suggested activities na pwede nyong gawin. Halimbawa, ang gawin nyo for the Nutrition Month, lahat ng Friday, Fruit Friday. Hindi ka na magpaparada. Oh, Fruit Friday. So every Friday, magdadala sila ng fruit, share nila, kakainin nila to establish the lifestyle. So hindi na kayo magpapakostume at magpaparada. Sa buwan ng wika, hindi na kailangan na magkaroon ng patimpalak sa sayaw. Katutubong sayaw. Isipin mo, pag magpapaprogram ka, doon pa lang sa practice, 2 linggo na ang mahina. Are you with me? Ang tanong, worth ba? Worth ba na isang araw na programa, 2 oras, pero 2 linggo ang nasayang? Are you with me? Dapat, marunong na tayo ngayon. Ano nga ba yung mga programa na sadyang sulit? Pag nilagyan natin ng panahon at pagod, sulit siya. Kung buwan ng wika, pwede rin namang meron kayong patimpalak ng sanaysay o paggawa ng tula. Gamit ang wikang Filipino, gamit ang Binisaya, gamit ang Waray, di ba? Tapos, gawin nyo siya after class hours sa library. Tapos, halimbawa, meron kang 50 contestants. Next week, i-announce nyo, meron na tayong 15 semi-finalists. Tapos, mag-second round ka ng competition. Pagdating ng flag ceremony ng last week ng August, dun mo i-award sa flag ceremony kung sino ang nanalo sa patimpalak. Gets nyo ba? Hindi kailangan lahat ng celebration full-fledged and full-blown ang mga activities natin. Are you with me? So, mag-isip tayo ng mga paraan na hindi ma-interrupt ang klase pero masiselebrate pa rin natin siya dyan sa green block. Pero, kung talagang gusto mong magpa-programa, ipunin mo. Pagkatapos dun sa orange, pwede kayong merong half-day program about
culminating activity ng lahat ng celebration during that particular term. Gets ba? Okay, next slide. Ito ngayon ang ating school calendar for 2026-2027. Alam niyo ang kagandahan nito? Akmang-akma siya sa atin. Ikalawang linggo ng June, actually 4 days lang yan kasi Independence Day ang Biyernes. Tingnan niyo mabuti, may buffer days tayo sa 54 days. This is very match sa ating context. Pag nagsimula tayo ng June, second week, okay, ang first term matatapos siya ng August 30 and September 1. Iyon yung ating term exam. Tapos, merong 2 weeks for the end of term block. Meaning to say, ang first term, matatapos siya ng September 15. So, September 15, tapos na ang first term. Magsisimula ang second term ng September 16. Meron pa rin bakasyon ng All Souls Day or All Saints Day kung tatapat siya sa weekdays. Kasi regular holiday siya. Ang kagandahan ng second term, ang finals niyan ay December 1, basta doon sa between December 1 to 4. Yung week na yon. Sa madaling salita, katulad ng example ko kanina, in December, bago matapos ang bakasyon, o bago magbakasyon rather, ibig sabihin, halos activities na lang siya at the end of the second term. Ngayon, at the end of the second term, wala ka nang babalikan kasi may closure ka ng second term by December. Pagbalik natin ng January, first Monday of January, wala ka na katulad ng quarterly na papalikan mo pa kasi tapos na siya. And then, sa ating bagong calendar, nilagay din natin na maunang mag-exam yung mga graduating classes. No, merong 1 week na ahead silang mag-exam. Tapos, tsaka yung ating mga non-graduating levels, meron pa tayong almost 2 weeks, yung end of term block, para sa mga forms ng teacher, para hindi kailangan nilang mag-rush ng mga bagay. Kasi importante yan. We are also planning to streamline yung mga processes at the end of the year. Yung mga kailangan i-submit na forms, yung mga kailangan magbasa ng banig, mag-read, and things like that. So we are looking into that to streamline the processes bago tayo matapos ng start of summer break. Next slide will show you the specifics of the ones I'm telling you. Okay? So term 1, 69 days. Term 2, 65. Term 3, 67 days. We still have 201 days. Okay? And we end up April 8. Ang pagdating ng April 9, araw ng kagitingan, doon simula ng bakasyon natin. Bakit kailangan tumagal hanggang April 8? Because the Holy Week is sometime third week of March for next year. Okay? Next. Yan. So, as a summary, ano pang mga nagbago? Una, dati 4, ngayon 3 na lang. Ayun ang significant change. Again, without being redundant, it lessens 25% of our workload. Na-address din niya yung problema ng compression. Ibig sabihin, tignan nyo ha, pag nag-end of term block ka, hindi ka expected na magturo the following term kasi meron ka pang 2 weeks to transition. Hindi katulad sa quarterly ngayon na pag natapos kayo ng exam, ang assumption niya, the next day, magturo ka na kaagad for the next quarter. Okay? Protected ang ating instructional block. Okay? Ang unang tanong nila dyan ay ganito. Paano po yun pag yung aming piyesta ay pumatak ng instructional block? So, halimbawa kung kinakailangan kayo mag-celebrate, una, meron na kayong coverage sa LGU. Sabihin nyo, pwede po kami mag-join pero ito po yung aming policy sa DepEd. Kesa noon wala. Gets nyo ba? In the same manner when we were writing this, I personally
met with the executive director of ULAP. The ULAP is the Union of the League of Administrators of the Philippines. Ito yung association ng lahat ng mayor, governors, congressman. At ang isa sa hinilig namin sa kanila is to help us protect the instructional block. So ibig sabihin, meron na tayong ugnayan. I-reinforce na lang namin siya. Hindi siya agad-agad. No? At kailangan din naman tayong magkaroon ng visibility sa ating mga social gatherings. Pero ang kagandahan ngayon, mas maliwanag na hanggang saan lang pwede tayo. Unlike nung mga nakaraan. So, meron pa rin tayong instructional block. So, kung meron pa rin kulang, lumagpas ka ng 10% of the buffer days, kailangan i-pay off mo siya sa orange. No? Halimbawa, ginamit niyo sa piyesta, 3 araw. Sumobra na kayo doon sa buffer days. So pwede kayong maglagay ng additional days doon sa orange or come up with an asynchronous activity that will pay off the days lost. And this has to be monitored and submitted to your division offices, then to the region. Meron na tayong ngayong 2 end of term block. Ang unang tanong dyan ay, paano yung magkakasya yun? Ang dami-daming mangyayari dun sa orange block. Ang sabi nila, ang tanong ko naman, noon nga, walang araw para mag-compute ng grades. Ngayon nga, meron na. Dati nga, labo-labo. Ngayon, inayos na. Diba? It's just a matter of scheduling. Kaya nga, nung binanggit ko sa inyo kanina, kumuha kami ng sample na small school, medium size, large school, tapos nag-workshop kami 17 regions. Sila yung pinagawa namin ng schedule ng end of term block. Mamaya, papakita ko sa inyo yon. Then meron na rin tayong aral. Yung professional development, hindi isang bagsak. Ano siya, at the end of each term siya gagawin. And it should be quality. 2 araw lang kasi yon, no? Discuss natin mamaya. And then some ancillary tasks due to grading period are scheduled into the calendar. So mas maayos na ang ating daloy. Ano ang hindi nagbago? Ang curriculum natin, same pa din. Wala namang nadagdag. No? Yung hatian lang. Kaya meron tayong natawag na budget of work. Yung budget of work, hinati natin sa 3. Para may guide tayo, ano ang suggestion para included sa term 1. Bakit sa suggestion? Mamaya, ipapakita namin doon sa may lesson planning. Hindi siya prescribed. Bawal na yung BAW na ang competency nilalagyan ng number of days. Kasi hindi siya totoo. Kung sa'yo 2 days, sa kanya maaaring 1 day lang kasi magagaling ang estudyante niya, sa kanila naman baka 3 days. Oh? So, ang suggestion natin, mamaya, ano yung pinakakailangan ng estudyante ninyo? Okay? Ano yung pinaka-essential and significant? Then, mamaya pag-usapan natin yung sa assessment. Compliant pa rin siya sa 11480. Meron pa rin tayong national assessment na gaganapin, pero nakalagay doon sa calendar kung sino lang yung affected level. We would have wanted all assessments to be part of the end of instructional block. Yung 11th week, sana ng green. Kaso nga lang, mayroon tayo naging concern sa procurement sa Bureau of Education Assessment. So ngayong taon, inayos muna namin yung calendar na nakabase doon sa procurement concerns nila. Pero eventually, itataon na nila na laging nasa 11th block yung mga assessment na minsan ay nakakagulo sa atin, no, sa instructional block. Then, meron pa rin tayong teacher's break. At the end of the school year, starts on the first day after the culminating activities, end of school year, and then 1 month pa din na uninterrupted break. Next slide. So, in the instructional block, ito po ay sample. Again, everybody say sample. Okay, sabihin mo dun sa katabi mo, sample lang yan. Alam niyo kung bakit? Nung lumabas yung TO9, ang laki ng problema ng iba. Ito daw ang gagamitin na mismo. Imposible. Paano kung 2 shifts ka? So kailangan mong mag-adjust. Kasi hindi magkakasya. No?
Pero itong suggestion ng 1 hour, nilagay natin yan para mas madali ang loading ng teachers. Kasi maraming nagre-request. Yung aral program, nilagay yan dyan kasi yun yung nakikita namin na pwede twice a week, meron kang tag-isang oras. Pero pwede ding everyday 30 minutes. Merong ibang LGU, dahil supported sila ng local government, ang ginagawa nila every Saturday, bumabalik ang bata. No? Meron din tayong 8-week program para doon naman sa mga grades 1 and 2 na kailangan pang magbasa. Explain ko yan mamaya doon sa ating instructional block. This is an example for Key Stage 2. Yan. Example for Key Stage 3. And example for Key Stage 4. Makikita natin dito, walang problema sa grade 11. May I see who among you are pilot senior high school? Sino nag-pilot ng Strengthened Senior High School? Okay. Okay. Dun sa pilot natin, bahagi kayo ng 891 na nag-pilot. Sa madaling salita, kayo pa lang ang merong grade 12 na Strengthened Senior High School ngayong June. The rest of you, sino mga may senior high school, taas ang kamay. The rest of you, ang gagamitin ninyo ay grade 11 Strengthened Senior High School curriculum. Ano bang ibig sabihin nun? Kung 3-term calendar ka, ang core subjects itinuturo ng isang buong taon. So wala kang problema. Kasi ang core subjects mo, hatiin mo lang na term 1, same subject, term 2, same subject, term 3, same subject. For grade 11. Pero pwede ka ring magdagdag ng elective na isa. So paano ang elective? Dati, sa semestral, meron kang core subjects, 5-5, tapos magdadagdag ka ng elective ng 2-2. So 14. Sa 3-term calendar, ang core mo nakaspread sa 3 term, tapos magdadagdag ka lang ng 1-1-1 na elective. Nakuha? Ganun lang siya. So ito, meron tayong elective. Halimbawa ito ang sample ng elective. Mas mahaba nga lang ang oras niya compared sa semester. Pero tapos na siya sa term na yon. Okay? Pagdating ng grade 12, ganito ang gagawin. Doon muna tayo sa pilot. Sa pilot senior high school, paglabas ng DO, nandito si Director Mark Magsali ng BCD, makikita ninyo na nag-streamline tayo further ng electives. Most likely, baka 4 na electives na lang per term. No? So, term 1, 4 na electives, term 2, another 4, term 3, another 4. Ganun ang distribution ng electives mo. Paano ngayon yung lumang curriculum? So sa lumang curriculum, 3-term din sila. Ulitin ko ha, ang lumang curriculum ng senior high school, 3-term din sila. Pero instead na semester, halimbawa, ang natitira mo pang subjects ay 11 o 12. Imbis na 6 sa semester, gagawin mong 4, 4, 4. No? Same pa rin ang number of hours, 80 hours. 80 hours pa din, pero mas kaunti ang subject per term, pero mas mahaba ng konti ang discussion nila. Did you get it? So, kung meron kayong senior high school na all grade 12, ang gagawin ninyo is titignan ninyo ano pa ba ang natitirang subjects ng mga estudyante namin. Tapos i-distribute mo siya para siyang galing sa 2 basket, kunin mo siya, tapos maglalagay ka ng 3 basket, i-divide mo equally sa 3 basket. As simple as that. Walang ibang magbabago. Kasi yung coverage niya, same pa rin siya. Okay? Ngayon, kung merong mga, halimbawa, may tanong kanina dun sa likod, yung sa TLE. Sa BAW, sa budget of work, nakaspecify na alin ang ipapasok sa first term, ano ang second term, at ganun din naman sa third term.
Tandaan nyo, ang competencies ay annual. Pag sinabing competencies, ano ang dapat matutunan sa buong isang taon? So sa madaling salita, hindi malaking concern yung hati na apat. Kasi ganun din naman, it's the same cake. Tulad ng sinasabi ko, it's the same book, distributed differently. Okay? Next slide. Ito naman ang sa multi-grade, no? Si specialist James ang gumawa niyan. James, di ba? Yan, si Bunga. Siya mismo ang gumawa niyan dahil workshop namin sa Baguio. So if you have a multi-grade, this is an example in a 3-term calendar. Next slide. This is for grades 3 and 4. And this is for grades 5 and 6. Again, sample. Hindi kailangan gantong-ganto ang gagawin ninyo. As long as you are compliant with the number of minutes per week, ibig sabihin okay kayo. Next slide. Yan. So anong summary natin? Dati, 4 quarter, mas maiksi ang grading cycle, mas maraming transition na patong-patong. Ngayon, 3 term, mas maayos, may opening block, may instructional block at may end of term block siya. Protected din ang ating instructional time, may buffer days, may sapat na haba ng araw para matapos ang mga lessons. Sa co-curricular dati, ang ating mga activities spill to halo-halo siya. Ngayon, hindi na. Meron na tayong allotted time for our activities. Dati, ang BOCE, beginning of the school year activities, hindi siya parang legit. Kasi gagawin mo siya pero ang assumption dapat nagtuturo ka na. Tama? Ngayon, sa ating 3-term calendar, meron na tayong opening block. Doon ka magsisimula, mamaya pag-uusapan natin anong pwedeng gawin sa opening block. Tanong, paano kung hindi magkasya ang araw sa opening block? Pwede bang mag-spill over siya sa instructional block? Pwede. Lalo na kung marami kang estudyante. Pero kung ang estudyante mo ay 150, siguro naman kaya mong tapusin ang opening block. Pero kung ang estudyante mo ay nasa 500, no, 600, medyo matcha-challenge ka nun. Pero nakalagay naman doon, you have to do it strategically. At saka embedded naman siya sa self-contained class for our Key Stage 1. And then for Key Stages 2 and 3 for the PhilErie, you can do that in your English subjects, integrated in your English and Filipino subjects. Next slide. Okay. So meron tayong activity. This activity is called Initial Thoughts. Considering your own school, so ngayon, ilalapat na natin siya. So sa aking paaralan, ano ba yung mga activities o preparasyon na kailangan kong gawin bago magbukas ang klase? Ano yung mga activities na to? Pwede nyo ring i-identify sino mga kailangan kong hinga ng tulong, sinong kakausapin ko, anong mga activities ang gagawin ko para magawa ito. Ano sa tingin mo ang mga dapat mong paghandaan para bago magbukas ang klase, bago mag-opening block, bago mag-June 8, no? Yung mga usual na ginagawa nyo like, syempre mag-brigada spela ka, normal na yon. Yung mga preparations mo connected sa adjustment natin, ang focus natin ngayon. Okay? Can we have that? Clear? Palakpakan nyo naman para ganahan. Good afternoon, everyone. Edgar Cativo from Division of Leyte. Sa mga district supervisors po, ito yung mga preparations namin. Number 1, curriculum review. Ensure teachers are aligned with the new term structure and understand the curriculum adjustments. Number 2, teacher training. Organize workshops on the 3-term system, focusing on time management and lesson planning. Number 3, resource allocation. Check if schools have necessary materials and facilities for the new setup. Number 4, communication. Inform parents and stakeholders about the changes and
school calendar scheduling. And lastly, monitoring plan, set up a system to track progress and address challenges that we will be encountering. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Max Casinio from SDO Catalogan City. So in the context of the school heads po, one of the basic things that we really do prior to the opening of classes is the preparation of the materials which will be distributed to the teachers para magamit nila in preparing their instructional materials. And aside from that, we also look into their preparation of their lessons, yung lesson planning. And also, we're having yes po, we're trying to look into revisiting our plans, AIP and our school improvement plans. Thank you. Very good. Bilang isang school head, ano ba ang mga nararapat naming ipaghanda o paghandaan sa mga bagay po na ito? Particular na po sa pag-check po ng school, class, and teachers program. Yes, At- very good. Iba pa po so. Okay. Alam ko hindi sapat ang panahon para isipin natin lahat ng kailangan. Minsan, yung mga ideas na to, mas makikita nyo pag meron na kayong kausap doon sa mismong eskwelahan ninyo. Or, maaaring mag-meet kayo as a district. Pwede rin yun kung meron kayong panahon. So si PSDS, patawag niya yung mga schools under her district or his district, pag-usapan nyo ano mga dapat ating preparations. No? It may not be the same, but of course, specifically tailored fit on your context. So diretso tayo, tuloy tayo. Habang nagre-relax muna yung mga, hindi na, tapos na. Next slide na tayo. Okay, next slide. So ito yung kodigo natin for scheduling. Kung magpe-prepare ka, bago magbukas ang taon, ito yung mga kodigo mo. Meron tayo dyang worksheet yung tatlo. Ano yung mga preparations ko sa opening block? Anong preparations ko sa instructional block? Tsaka end of term block. Ito yung mga medyo parang clue. About teaching and mastery, sa instructional block yan. So ayun yung sinasabi, class program, paano yung assessment, paano yung lesson planning, pagka-club meetings and drill. Saan natin siya ilalagay? No? Pwede siya sa both blocks. Okay? Pero dapat after class. Pero pwede rin silang may activity ng end of term. Okay? Then, kung sports competition, syempre ang pagpaplano, kailan tayo magdi-district meet? Pag-uusapan niyo yan. Pinapakita sa akin ni ARD na meron na kayo na parang nakagather na sila ng schedule, no, from you. So, pwedeng susundan nyo na lang yon, specific yon in your particular region. Okay? So, ito yung ating quick kodigo in preparing for the things before the opening of the school year. Next slide. Now, continuing the work, habang nagpe-prepare kayo ng ano yung mga dapat ihanda, laging balikan ang TO9 2026 kung okay ba siya doon. Okay? Importante that you co-create this with your school leadership. Huwag mong gagawing mag-isa. Okay? Patawag ka ng core group mo, tapos i-validate nyo with a bigger group. Continue planning until term 3. So, isa-isahin nyo yun. Meron tayong worksheet dyan. Pero mamaya pwede tayong mag-sample. And then make sure, nabanggit to kanina ng isang participant natin, to orient your teachers, your learners, and your parents once ma-finalize ninyo ang inyong calendar. Ano yung mga balak ninyo into the details of the 3-term calendar in your particular school. Okay? Next slide. Ngayon, pagkatapos mong ihanda yung mga kailangan mo for the opening of the school year, tignan naman natin ano ba ang mga nangyayari sa opening block. Sa opening block, importante na meron ka na ng mga bagay na ito. Anong gagawin sa start ng klase? No? Paano tayo gagawa ng lesson plan na ready na sa opening block para pagpasok ng instructional block, ready na? Okay?
Paano natin i-engage ang ating mga stakeholders? Pwede kasi ang orientation nyo nasa opening block. Pero if you want to conduct it, yung mga malalaking eskwelahan, gusto nila gawin prior to the opening block. Pwede din naman yun. Basta you are in connection with and coordination with your stakeholders and communities. Next slide. Dito, mag-focus tayo into supporting our lesson plans. Siyempre, sa opening block, no, dapat pulido na ang lesson plans ng teacher para pagpasok ng instructional block, ready na sila. Okay? So let's look at ano ba yung mga nangyayari sa opening block. Again, ito ay sample list of activities. Pakisabi ulit sa katabi mo, sample lang. Oo. Baka sabihin nyo na naman, ito kasi yung sabi ng DO9. So ito yung ginawa namin. Sample lang siya. Gagawa kayo ng sarili nyong plano para sa opening block. Isasubmit niyo siya sa division office for monitoring para alam natin kung ano ang nangyayari sa opening block. Ito ay sample sa Key Stage 1. Siyempre, Key Stage 1, nag-iiyakan pa yung mga bata dyan. So pwede sa day 1, meron kang getting to know activities. Mas specific, mas maganda. Halimbawa, sasabihin niyo sa teachers nyo, pagpasok ng mga bata sa unang 3 araw, dapat may pa-music ka ng mga children songs para attractive sa mga bata pagpasok. Did you get it? So mag-isip kayo ng mga attractive way. O kaya yung classroom nyo ay may design na Disney theme para mas mahikayat yung mga maliliit na bata na ang school pala ay safe space. Masaya pala sa school. No? So hindi ka pa magkaklase. It's more on building relationship and rapport. So meron kayong getting to know activities, pwede kayong magkaroon ng orientation sa loob ng classroom. Sa orientation, importante din yung pag-create ng rules. Ito yung lagi kong ginagamit. Halimbawa, grade 3. As early grades, importante that when you impose rules, you do it with them. Kasi ayun ang tawag sa democratic process. Hindi pwedeng sasabihin nyo lang doon sa klase mo, oh, ako ang advisor nyo ngayon, ha? Bawal lang tumatakbo dito. Ha? Ayoko ng ganyan-ganyan, ha? Hindi pwedeng gano'n kasi autocratic yun. So, how do we formulate rules in a democratic process, in a democratic society? Bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, hawak ko ang grade 3. So, sasabihin ko sa mga bata, hello class, I'm happy that I am your teacher for this school year. Kaya ako ang inyong advisor sa taong ito. Pero alam nyo, gusto ko talagang maging masaya tayo sa buong isang taon. Pero last year, may nabalitaan ako. May batang nadapa dyan sa ating quadrangle. Ang laki ng sugat niya. Tinahi pa nga eh. So, para hindi ito mangyari sa inyo, ano kaya dapat ang gagawin natin? Sasagutin mga bata, teacher, ma'am, dapat po hindi tumatakbo. Sir, dapat po hindi tumatakbo. Very good. Ibig sabihin pala, pag hindi tayo tumatakbo, hindi tayo magkakaroon ng aksidente. So, pwede bang iyon ang ating rule number 1? Pwede po. Sige, ilalagay ko na sa board. Ready ka na sa teacher. So meron ka nang naka-ready. O kaya sa PowerPoint. Depende. Nakalagay doon. Walking feet. No running. Kaya ba natin to? Opo. So ito ang gagawin natin sa buong taon. Hindi mababalitaan na ang grade 3 learners ay may tumatakbo at maaaring makakuha ng aksidente. Nakuha nyo ba? The rules, ang principle nito, when you are doing it in the opening block, you establish good relationship with learners. When the rules are coming from them, ang tawag doon democratic process. Kasi ang bata sumusunod hindi dahil inuutusan kundi bahagi sila ng pagbuo ng batas. Are you with me? So importante to. Dapat turuan natin ang mga teachers natin ng ganun. Halimbawa, caring hands. Pwede rin dito sa mga araw na ito, dito kayo magkakaroon ng anti-bullying seminar. No, doon nyo ipapaliwanag sa mga bata. Meron kayong role play. Key stage 1 to eh. Meron kayong role play. Pagkatapos, dahil hindi pa sila marunong sumulat,
pwede kayo magkaroon ng friendship wall. Papa-activity lang kayo, friendship wall. Meron kayong mga watercolor, tapos igaano nila yung kamay nila, tapos ipapromise nila na sila ay hindi magiging bully. Tapos ilalagay nila yung name nila. What's your name? Oh, Jelay. Si Jelay ay bahagi ng ating friendship circle. Walang bully sa klase na ito. That is very powerful. Are you getting the point? Sa madaling salita, yung unang linggo dapat is about orientation, what to do in school, nang hindi binababa at inuutos lang, kundi pinoproseso ayon sa kanilang edad. Are you with me? Yan ang kulang sa ating paaralan ngayon. Kaya ang daming bullying. At iyan ang na-find out kung bakit hindi natututo ang mga bata because they were not part of building a community. Are you with me? Gets ba? Those are just samples. Pero I'm leaving the challenge to you, school heads. Ano ang gagawin ko bilang school head para sa opening block pa lang, may malinaw ng usapan na walang bullying. Kahit mahirap ang bata, igagalang siya. Did you get it? Kahit yung bata ay may ganitong kalagayan, igagalang siya, mamahalin siya ng komunidad niya. And I tell you, importante to ha, when a school head is very good, the rest of the school becomes very good as well. Ang susi ng tagumpay ay nasa principal. Marami ng pag-aaral na nagsasabi dyan. I did a book chapter in an international publication on school turnaround. No? Pinag-aralan ko yung paano ka maging turnaround leader. Hinanap ko yung mga principal na nagiging principal ng mega schools. Pero pag sila yung nagiging principal, nagiging magaling o high-performing school. Sa madaling salita, ang principal talaga ang number one na susi. Pag magaling ang eskwelahan, magaling dapat ang principal. Marami ng pag-aaral na nagsasabi dyan. Kaya, ito natutunan ko to mula sa aking mga mentors sa UP. Sabi sa akin ng isa kong mentor, there are no inefficient people, only inefficient manager. Walang taong hindi magaling. Ang problema, hindi magaling yung leader, kaya hindi sila nagiging magaling. Pero pag magaling yung leader, nagiging magaling din yung kanilang mga kasama. Are you with me? Yes? So yun ang challenge ko sa inyo. Paano mo gagawing buhay ang opening block? That it will set the atmosphere, the learning environment, and a good climate for the entire school year. Okay ba yon? Can you take the challenge? Kaya nyo yan. No? Kakausapin nyo lang yung mga teachers, mag-brainstorm kayo. Next slide for key stage 2 to 4. Yan, pwede kayong may anti-bullying. Yan. Okay? Pwedeng doon sa pinakadulong araw. Dito kasi sa key stages 2 to 4, usually nagpapalitan na ng teacher eh. Tama? So halimbawa, day 1, advisor lang muna. Advisor, parang homeroom. Day 2, by learning area na. May orientation na sila. As day 3, pwede kayo magkaroon ng general assembly, buong school. Okay? So again, sample lang yan. Day 4, balik na kayo sa eskwela. May mga teacher na nag-i-introduce na sila ngayon para sa transition for the instructional block for next week. Gets? Okay? It's up to you how to do all these things. Next. Yan. So, let's do an activity. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, paano mo gagawin ang opening block? 5 minutes lang ito. Hindi kailangan ng 15 minutes. 5 minutes lang. Okay? Individually. Okay? Individually, gawa ka ng, meron dyan sa worksheet, opening block. Sa worksheet natin, yan. Ito. Okay? Ito yung kodigo mo. Tapos gawa ka June 8, 9, 10, 11. Yung June 12, walang pasok kasi Independence Day. So, if you're given 4 days, anong balak mo? Halimbawa, day 1, ito ang gagawin namin. Yung mga grades 1 to 3, ito ang gagawin. 4 to 6, ganito. Tapos pwedeng
Thursday, may parents orientation din ako. It's up to you, no? Kung ano yung pangangailangan ng inyong konteksto. Let's do this in 5 minutes. Individual lang muna. Go. Music. Sa ating mga nasa online, please use the opening block activity sheet. Kung wala kayong activity sheet, papel. Okay na yon. Sa isang papel, maglagay ka lang ng 4 na columns. Ano pwedeng mangyari sa opening block sa unang 4 na araw ng ating pagbubukas ng klase? These are our activities for the opening block on June 8 to 11, 2026 for day 1. Establishing rapport with our learners, as well as for day 1, setting up classroom rules in a democratic way. And on day 2, discussion of Child Protection and Anti-Bullying Act and policies of DepEd. And also on day 2, PTA Assembly, PTA General Assembly. For day 3, we include distribution of books and modules. Okay, good. That's Then good. we have a localized kasunduan ng magulang, bata at ng paaralan, discussion and signing. Individual ito, bawat bata, magpipirma sila at saka bawat magulang. Then school mapping, touring especially for grade 7 and new learners in school. Magtutur sila sa buong school. Saan ba dito yung clinic? Saan ba yung library? Saan ba yung opisina ng Nice. principal? Nice. Etc. Saan ba yung canteen? Etc. Orientation. Then for day 4, probably the conduct of the field area and their rapid mathematics assessment. And of course, the health and fitness assessment for the sports school sports club. Ayun. Napakadetalyado pero contextualized, di ba? Ayon sa kanilang experience. Ibig sabihin, ginagawa na nila yon dati pa. Ngayon, inaayos lang natin at ginagawa nating lehitimo. Ano pa ang mga dapat nating paghandaan sa opening block? Doon sa mga may senior high school, importante na alam nyo ang mga information na ito. So, pakinggan natin muna ang senior high school. Ano ang dapat ihanda sa senior high school? Work immersion. Tapos, after nun, sasabihin ko sa inyo ano yung mga dapat gawin sa lesson planning. Okay? Are you ready with that? So, tinatawagan ko na si Director Mark Magsalin para sa ating senior high school preparations. Bigyan natin si Director Mark ng masigabong palakpakan. Like and subscribe to the L&D channel on YouTube using the link youtube.com/@learntolead channel.